Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami din pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading, para sa details at energy mo lang talaga gusto mong makuha natin, lalagay ko dyan sa video yung aking FB or pumunta kayo sa aking description below o sa YouTube ko na dyan po yung link ng aking FB. Dyan nyo lang kuhanin para hindi rin kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Personal reading, doon kayo kumuha ha. And energy reading. General reading tayo, okay? Hindi mo ito personal. Tignan muna natin na. Okay, Libra. Okay, may mga bagay ka na iniisip. No, may mga bagay ka na iniisip, maaring ito yung mga sitwasyon na mga nakaraang sitwasyon, pwedeng ng mga good or bad things man yan. Nandun din yung point na may mga bagay ka na gusto mo matapos na, gusto mo ma-achieve o gusto mo ma-fulfill na doon sa point na yun. Nandun din yung point na may mga bagay na nakapagbibigay sa'yo ng worrying o nakapagbibigay sa'yo ng pangamba. Isa lang naman yun ate. Or pwede rin na doon sa point na nahahatak ka. Or may mga nakapagpapahatak sa'yo o napopokus ka from the past situation tulad ng sabi ko kanina. Handun yung pag-iilusyon, nagkakaroon ng konting lungkot or feeling emotional sa iba sa inyo, pero pilit kang nagpapakatatag o pilit kang nagiging strong talaga this time sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo hindi naman ganun nababothered but still nahahatak ka nito o naiisip mo pa rin itong sitwasyon. May mga bagay o sitwasyon ka na nagiging aware ka naman o nahandun yung sa point na gusto mong i-transform, nagkakaroon ka naman din ng awakening doon sa sitwasyon na yun, gusto mo siyang i-let go, or may mga bagay ka o sitwasyon na nagkakaroon ka ng pagsi-self-evaluation, parang reflection din sa the past or ini-evaluate mo yung situation. Iba sa inyo na may mga bagay o sitwasyon na nababalik-balikan o nauulit muli. Kumbaga parang paulit-ulit yung sitwasyon na yun o nauulit or mauulit muli yung sitwasyon na yun. Siguro sa iba sa inyo pagdating ito sa money, na handon sa point na yun. Or sa mga bagay o sitwasyon nyo na meron kayo kahit sa love, ganyan, sa mga trabaho, ganyan sa iba sa inyo. If you are a business, ganun din. Or kung may mga nararamdaman kayo sa sarili nyo, siguro it's need ng discipline din sa iba sa inyo kasi paulit-ulit itong magaganap o mangyayari yung situation. No? Kaya ingat na lang din kayo sa pera man yan, sa relationship man yan, sa trabaho, business, or sa inyong health issue physically, sa physical nyo. No? Kaya mag-ingat kayo ang nakikita ko sa iba sa inyo. Andito rin yung point na you hiding something. Alam mo yung point na siguro hindi mo lang din sinasabi o kaya naman is meron ka mga bagay o sitwasyon na hinahide mo na lang, na sa'yo na lang, pwedeng nahandoon sa point na yun. Anak, huwag mong ngat-ngating yan, baluga. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yan. Kaya mag-ingat kayo, no? Handun yung point na kailangan nyo ring mahalin, pahalagahan yung sarili nyo. Mag-focus kayo sa sarili nyo. Kung medyo pagod kayo o kailangan nyo siguro ng resting time or pwede rin kasi sa iba sa inyo, you are naka-resting time ka, holiday ka, nakabakasyon ka, malayo o malapit, or baka kailangan na rin sa iba sa inyo. May mga stress, burden, anxiety sa iba sa inyo. Ako nakikita sa inyo. And then also is mag-ingat ka daw sa mga a-actionan mo this time, ang sinasabi dito, or mga action na gagawin mo sa iba sa inyo. Handun na yung point, natandaan mo daw palagi, Libra, na yung the choices is always available, is in yours. Kung ayaw mo sa sitwasyon na sa tingin mo is ikaw may stress ka, mapoprostrate ka, or matatrap ka, or may stuck ka, well, you need to choose the right decision sa buhay. Yun ang sinasabi dito. Kaysa ito is maging paulit-ulit lang. Or, kailangan mong magkaroon talaga ng decision to transform something into your life, no? Nahandoon sa point na iyon. And you need to learn from the past situation din ang sinasabi sa inyo. Mag-ingat kayo kasi kailangan nyo rin ng caring, may mga bagay na kailangan baguhin sa sarili mo, may mga bagay na kailangan unahin
bago yung mga ibang bagay. Okay? Ibig sabihin, halimbawa, gusto mo i-pursue yung sitwasyon na to, hindi pa daw siya pwede. Ibig sabihin, before mo i-pursue yung sitwasyon, meron kang dapat ayusin when it comes sa sitwasyon mo. Yun na nakikita ko dito. Siguro, kung mga nabanggit ko kanina, no, yun yung sinasabi. Pero it's your choice pa rin. Kung kaya mo na pagsabayan, why not? Pero kung iba sa inyo is kinakailangan, no? Ayusin mo na yung situation. And then also, meron akong nakikita na may mga time daw, hindi ko alam kung ikaw or someone is connected sa'yo, kasi meron akong nakitang doctor, hospital, check-up, maintenance, maybe sa iba, confined, paralyzed. Sa iba naman sa inyo, is may mga time daw, ikaw or someone who's connected sa'yo, meron ako nakikitang sakit. Hindi ako doktor, hindi ako nurse, pero ang sinasabi ko sa inyo is magpatingin kayo sa doktor. Okay? Yun ang pinaka-the best sa lahat. Meron nakakita, bandang katawan siya. Sa gitna ng katawan, ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo is sa bandang tiyan. Hindi ko alam kung ano yung sakit na yun. O baka iba sa inyo kung this is a mild situation, siguro is mga sigmuraing ka, LBM, o kaya baka gutom ka, o kaya is kung masyado kang stress, yan, isa yan sa nakakapagpapabigay sa'yo ng sakit, kaya ingat din kayo. Yan, lalo pag may mga depression kayo, naglalabasan yung sakit dyan. O kaya kung babae ka, syempre menstruation yun. Yan, basta parang may pananakit sa bandang gitna ng tiyan or may sakit sa bandang, gitna ng tiyan. Katawan, gitna ng katawan or tiyan, something sa tiyan mismo, pwedeng nahandol sa point na yun. Kaya mag-ingat kayo. Kung may nararamdaman na kayo, magpa-check up kayo. Okay? Yun ang payo sa inyo. Wag lang yung hayaang lumala siya, kumbaga doon sa point na iyon, kung kulang kayo sa tulog, magtulog kayo. Okay? Yun ang sinasabi dito. Tingnan natin. Your energy, Libra. Napatingin tuloy ako sa iPad kasi parang may sinasabi siya. Your energy. Energy po ni Libra. Thank you. Oops. Okay. Energy mo. Energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is either marami kang iniisip this time or marami kang iisipin. Pwedeng nahandong sa point na yun, no? Pwedeng your family or yung mga bagay na gusto mo umpisahan o mga sitwasyon na gusto mo makumpleto o mga sitwasyon na gusto mo matapos o yung mga hiling mo sa buhay mo. Handito rin yung point na sa iba sa inyo is may mga bagay o sitwasyon na parang nagtitiis o nagtitimpi ka. Pwedeng nahandong sa point na yun. Pero may mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Sa iba, no? May mga situation of pwedeng nagsastruggle ka or may mga struggle situation, pwedeng nahandong sa point na yun. Yun na nakikita ko sa inyo. Nahandito rin yung point na may mga pananakit akong nakikita sa inyo. No, kaya ingatan nyo yung sarili nyo. Pwedeng nanakit yung mga buto-buto mo, kaso-kasuan mo, kalamnan mo, muscle mo, ganyan. There's a pain. Kung ano man yung pain na yan, ingatan nyo yung sarili nyo. Kung kailangan i-remedy talaga is i-remedy nyo. Or pwede rin kasi in a part of the family, baka may mga sakit, o kaya is may mga sakit kayo sa mga blood, ganyan. Ano yung mga sakit? Ano mga sakit sa high blood, low blood? Ano pa ba? Diabetes? Hindi ko alam kasi mga ano pa ba? Ano yun yung parang, meron kasi sakit sa blood na yung parang
Yung pagka makikita mo sa mata, yung naninilaw yung mata mo. Basta may gano'n. O kaya kung ano man yan, basta baka may mga sakit kayo. Basta kung ano man yung sakit nyo, ano man yung pain na nararamdaman nyo, magpahinga kayo, magpa-check up kayo, or sa kapamilya mo. Ha? Yun ang pinaka-the best sa lahat. Okay. Parating. Parating kay Libra. Anak, naligo ka? The Sun. Okay, parating sa iyo. Okay. Oh. Parating sa iyo is may mga ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Yun ang sabi. Kumbaga, expect the unexpected. Yun ang sabi dito. Bakit ganito? Mainit masyado yung card. Sa mga sa inyong lahat, mag-ingat kayo. Medyo iwas na lang kayo when it comes to a conflict, no? O kaya yung mga pwedeng sitwasyon na pwede maging complicated, ganyan. Kasi medyo mainit kasi yung card na nakikita ko sa'yo. Siguro kung i-check nyo yung mga gas nyo, yung para iwas sunog lang, yung mga battery nyo, yung saksakan nyo, o yung cellphone nyo, no? Huwag kayong gumamit ng mga ng mga cellphone na nakasaksa kasi pwede yung sa nakikita ko sa iba sa inyo. Mag-ingat kayo. Sa iba dito, basta baka may sunog kasi ako nakikita dito. Kaya mag-ingat kasi mainit yung card na nakikita ko dito. Kaya mag-ingat kayo. Please lang po. No, sa iba dito, sa ibang bansa mangyayari to. Pero sa iba yes, mangyayari din to. Baka kung sa Pilipinas kayo, mangyayari to kasi nandito rin yung kasi sa iba't ibang parte mangyayari to. As in. Yun ang nakikita ko dito. Basta mag-ingat kayo kung may mga kandila kayo or mga nagsisindi-sindi kayo dyan o mga bata, pwedeng doon sa point na yon, mag-ingat talaga kayo kasi may konting emotional situation ako na nakikita. And also, parating din sa iyo is magkakaroon ka ng communication or pakikipag-usap or partnership or dealing sa isa ay sa dalawa, tatlo or apat na tao. Or sila ito sa iyo or ikaw ito sa kanya. Sa iba naman, vice versa ito. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng dealing sa isang taong may may level. May level. Ano pwede ko sabihin yun? Paano ko bang, kumbaga mataas siya. Either may mataas yung tao na yon as in ahead siya sa'yo, kumbaga. Parang meron siyang responsibility in life, ganun. Isang matatag na tao, as in. Magkakaroon ka ng pwedeng mataas na tao, pwedeng magulang mo, pwedeng mga something authority, yan, pwedeng mga hando sa point na yon, pwedeng mga nurse, doctor, something ganyan, kung ano man yan. Para basta mataas yung tao na yon, no? O ahead siya sa iyo. Pwede kung sa boss mo, pwedeng boss mo, ganyan. O iba din yung karelasyon nyo, ganyan. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo dito is makaka-receive ka daw ng news, text message, or communication sa isang tao. Nakilala mo na to kasi you feel at peace sa nakikita ko dito. Pero, itong tao na ito is meron siyang nararamdaman na lungkot. Or, sa iba dito, ikaw ito sa kanya. Ang nakita ko kasi doon, either there's a lungkot or disappointment yung mga gaganap na yon, or may mga, sa iba sa inyo, baka magkakaroon ka ng disappointment sa sarili mo, or may mga pagsisising magaganap. Kaya mag-ingat kayo, no, bago mangyari pa yung sitwasyon na yon. Sa nakikita ko dito, iba sa inyo may mga travel, malayo o malapit, maybe have a traveling,
May mga kasiyahan ako nakikita kasi dito sa iba sa inyo. Yun, may mga sitwasyon. May group of person kasi ako nakikita. Hindi ko alam kung ano yung group of person na yun. Siguro kung may mga outing kayo o kaya may mga lakad kayo, malayo o malapit. Basta may group of person ako nakikita dito. Or pwede sa iba sa inyo, you are a leader, you are a boss, o may mga ililid ka na situation, pwedeng nahanduan sa point na yon. Magkakaroon ng mga union situations na nakikita ko dito, pwede magkakaroon ng mga pakikita ng mga kakilala na nagkita na kayo noon, na muli kayo magkikita ngayon. Sa iba naman sa inyo, may mga ginawa kayo noon na gagawin nyo muli ngayon. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Yun na nakikita ko dito. No, ang sa iba naman sa inyo is may tao na gustong bumalik at gusto niyang makipag-ayos o makipag-recovery pagdating sa iyo. Yun. Sa iba sa inyo, ano to parang may mga happiness, joy, situation ako na nakikita sa'yo. May mga excitement ako nakikita. May papasok na pera sa'yo. As in, ang sinasabi dito. May babae. May babae dito. May babaeng babae. Hindi ko alam kung yung babae na yon is kailangan siyang tulungan or hihingi siya ng tulong sa'yo or tutulungan mo siya or hihingi ka ng tulong sa kanya, vice versa. Kasi may gano'n, tulong, support, assistance, pwede magpapa-assist o magpapa-help siya sa'yo, pwedeng nahandol sa point na yon. Tapos meron akong taong mas bata sa'yo na nakikita ko na para hindi ko alam kung mahihingin ba siya sa'yo, bibigyan mo siya ng pera, hihingi ba siya ng tulong sa'yo, o may ibibigay ka ba sa kanya, mga souvenir, gift, kung ano man yan, pagmamahal, or something ganun, or siya ito sa'yo. Basta meron din akong mas bata sa'yo na nakikita, or baka kakausapin ka lang niya, diba? Na ganito, ganyan, ganyan, pwedeng nahandol sa point na yon, or ikaw sa kanya. Yun na nakikita ko sa'yo. Tingnan natin ang mga dapat mong iwasan. Sa iba sa inyo, may mga pag-uusapan kayong related to, project, parang ganyan. Pwede may mga project o may mga sitwasyon na you want to try or kaya is magti-take a risk ka sa sitwasyon, parang nando sa point na yun. Dapat iwasan. Dapat po iwasan. Thank you. Okay, dapat mong iwasan, Libra. Iwasan mo, syempre, yung sarili mo. Hindi ko naman sinabi iwasan mo yung sarili mo. Iwasan mo na hindi mo mahalin, alagaan yung sarili mo. Yun ang sinasabi dito. Kasi, the more na hindi mo alagaan ngayon yung sarili mo, within 4, 5, 6, 7, or 8 years man yan para sa iba, there's something happen sa'yo na maaring yun is pagsisisihan mo. Yun ang sinasabi. Kaya mag-ingat ka. Okay? Yan. And then also, sa iba naman sa inyo, is iwasan mo yung tamaring ka or mas stagnant ka sa situation. Ibig sabihin, when it comes to stagnant, marami kasi ibig sabihin na stagnant. Halimbawa, stagnant, isa yon tatamaring ka, diba? O kaya stagnant, may bagay ka na gusto mo i-pursue, pero hindi mo ginagawa. O may bagay ka na gusto mo i-transform, pero hindi mo ginagawa. O kaya naman is, may mga dapat ka na sitwasyon na kailangan mo i-recover, to heal, i-heal, hindi mo ginagawa. Pasaway ka, pwedeng nando. So, example ko lang yun na para mas maintindihan nyo when it comes to stagnant. O kaya sa relation, di ba? Ibig sabihin, may gusto kang sabihin sa kanya pero hindi mo masabi na stagnant ka. O kaya is gusto mo na siyang hiwalayan kasi ganito, ganyan, ganon. Na-stagnant ka, hindi mo magawa. Mga ganon sitwasyon. Example ko lang yun. Iwasan mo rin yung syempre, basta isipin mo rin yung sarili mo. Hindi naman sinasabi na isipin mo yung ibang tao. But still, ang pinaka
best point kasi is yung sarili mo din, is huwag mo pababayaan at mahalin mo, know your worth, kumbaga, no, na doon sa point na, you need to take care din kasi yung sarili mo. Yung mga tao na selfish, makasarili, sakim, ganyan, or kung ikaw ito, syempre iwasan mo. Yan, yung mga tao bitter or pagpapabaya, iwasan mo yung mga tao na nabibigyan ka nila ng sakit, mga conflict, yung mga dishonest, kung ikaw ito, iwasan mo, mga manipulative, or mamamanipulate ka ng situation, di ba? Halimbawa, alam mo naman na masama yung pakiramdam mo. Halimbawa lang halimbawa, tapos wala masama yung pakiramdam mo, o wala ka naman talagang panggastos pa sa ngayon, di ba? Tapos, mamamanipulate ka ng sitwasyon, mag-go ka, di ba? O kaya wala ka lang talagang pampautang, pero dahil sa naaawa ka, mag-go ka, 'di ba? Na mamamanipulate ka talaga ng situation mo. Kaya need mong maging careful din sa iba sa inyo. And syempre, bago ka pa magsisi at the end, nandoon lang sa point na 'yon. Pag-isipan mo yung mga bagay na aaksyonan mo, desisyonan mo, sasabihin mo, i-move mo, 'yan. You need to getting away with something na hindi makakagot para sa iyo. Kailangan meron kang prinsipyo. Ibig sabihin, kailangan meron kang sistema sa buhay. Kailangan alam mo yung objective o layunin mo. Diba? You need to start fresh. Kung may mga bagay na need to clean, ayusin, fix, gawin. Kumbaga na doon sa point na yon. Kailangan maging matalas ka sa pag-iisip this time. No? Strategy also is needed din sa iba sa inyo. Sa nakikita ko sa dito, yan, i-heal, i-recover yung mga dapat i-recover. Yung mga taong chismoso, chismosa, o makisawsaw, iwasan mo rin syempre, di ba? Yun. Yung mga pwede makapagbigay sa'yo ng frustration, iwasan mo na yun bago pa mangyari yun. Tingnan natin. Focus ka lang dapat in the future. Think to the future and focus is more patient. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra in love. Uy. Parang may pupo dito sa gilid ko. Buti na lang. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, kung may nakakausap ka na, or may isa o dalawa, kung may nakakausap ka na, or may tao talaga na nag-give effort sa'yo, ganyan. Siguro nandun ka sa point na paninimbang, no, pagdating sa kanya. Or kinakailangan mo rin, no? Kinakailangan mo makita yung clarity o yung intention niya sa'yo, ha? Huwag ka masyadong pabigla-bigla sa nakikita ko sa'yo dito. Yun ang nakikita ko dito. Basta wag mo kakalimutan palagi yung sarili mo. Wag mo kakalimutan palagi na ano ba yung objective or yung layunin ng sitwasyon na to. Kumbaga, kailangan mag-clear mo rin maigi yung mga sinasabi niya, yung mga actions niya, ganyan, no? Ganon ang nakikita ko sa iyo dito. Hindi lang porket mabait o naibibigay niya yung gusto Well, sa una kasi magiging gano'n naman talaga, no? Sa mga single diyan, basta yun lang. Yun ang sinasabi. Basta mag-ingat lang kayo. Hindi ko naman sinasabi na wag kayong wag lang pa bigla-bigla. You need to be very careful lang din, sa iba sa inyo. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay sa nakikita ko sa iyo dito. And then, yun nga, may mga pinagsisihan, nag-fail talaga yung sitwasyon, pwedeng may nalaman ka rin talaga naman sa sitwasyon, di ba? And then, handun yung point na handun naman yung yung valuing when it comes in this connection. Kasi naibigay mo naman, kahit pa paano naibigay mo talaga yung needs niya, yung para sa kanya, yung the love na naibigay mo naman din. Handun din kasi yung actions na nangyari dito. You give effort din talaga. Pero alam mo, ang sabi dito is they want peace pagdating sa iyo. Parang gusto niya ng peace
sa'yo kasi nandun yung point na nagkakaroon siya ng regret o pagsisisi this time. Nagkakaroon siya ng kalungkutan this time. They feel lost, no, pagdating sa situation. Pero siguro nahahatak siya ng situation. Sa nakikita ko dito, yun ang nakikita ko dito. Nahatak siya o napaisip siya this time sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo kasi ang sabi niya dito, hindi naman siya nagkakaroon ng movement this time sa nakikita ko sa kanya, no. Pero handun yung thinking of what if. Nandun siya sa point na yun. What if ganito, what if ganyan, what if ganon. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kung, or maybe vice versa, ikaw ito. Sa iba naman sa inyo is kung may third party relationship kayo. Oo, nahandoon yung, alam mo na may third party. Sa nakita ko dito. Alam mo na may third party relationship, siguro lang is naibibigay niya yung needs mo, di ba, naibibigay niya yung kasiyahan na nananais mo, pwedeng nando sa point na yun, na maaring hindi mo, kahit alam mo na, maaring hindi mo siya maiwan-iwan. Siguro dead man na lang din yung iba. Akala ko stop. Kasi parang ito na yung nag-ano siya. Siguro iba dead man na lang din siguro, no? O kaya siguro hindi ko alam pero siguro minsan nag-give effort talaga siya sa'yo. Maybe nandun sa point na yun. Yun nakikita ko sa'yo dito. Yun. Pero it's your choice. It's your choice pa rin naman. Baka nanghihinayang ka lang din naman siguro. Or baka naman di ikaw yung gumagawa ng third party, di ba? Kaya alam mo, kung ikaw yung gumagawa ng third party, ang nakikita ko dito, alam nung isa, alam ng kapartner mo. Yun ang nakikita ko dito. Hindi lang siya nagsasalita, pero alam niya. Tahimik lang din siya. Yun. Pero choice mo yan. Kung kayo naman is walang third party relationship, sa mga walang third party relationship, nandun yung support to each other, no? Pero ang isa sa inyo kasi, it's more on parang may iniisip siya na situation, ganyan, parang may meron siya mga bagay na iniisip na I don't know if kung may mga bagay siya na gusto niya talaga ng clarity, ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo, naghahanap siya ng clarity or needs niya ng clarity. Yun ang nakikita ko sa kanya dito. May mga pag-iisip na ganun. Ako nakikita dito, no, sa kanya or sa iyo. But still, you try to make it balance this connection. Handun yung pag-value, handun yung satisfaction, handun yung happiness, handun yung give effort naman din ng bawat isa or ikaw ito sa kanya. So, handun yung passion, handun yung attraction, and you feel at peace when it comes in this connection, and you feel love, no, nandun sa point na yon. Isa lang is yung isa lang siguro sa inyo or maybe both of you, no, may pag-iisip o may basta masyadong may iniisip na situation na nag-isolate siya, na dumadating siya dun sa point na yon. Yun nakikita ko dito. Tignan natin. Or maybe this is you. Money and trabaho. Money and trabaho. Okay, kung sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho, mag-action kayo. Dito sa situation. No? Ako nakikita sa iyo. Mag-action kayo, hindi yung, siguro medyo lang din siguro kayo mapili, ganyan. Sana man lahat kayo may trabaho. Diba? Sana lahat kayo may trabaho. Yun nakita ko. But still, sa mga walang trabaho dyan, mag-action kayo. Oo, alam ko naman na napakahirap naman talaga mag-apply ng trabaho, di ba? Mas mahirap naman kung maghahanap ka na mas malaking sahod. Mas matetenga ka. Nasa sayo yun, di ba? Na ikaw naman na mag-aano niya, magdadrive ng buhay mo. Kung gusto mo matenga ng matagal, edi kapag habang wala ka pang nakikitang mas
magandang opportunity, 'di ba? Doon ka muna sa ano, 'di ba? Kaysa sa matenga ka. Yun nasa sa yun. Mas magiging very hard talaga sa yun pag hindi ka nagtiis. 'Di ba? Sa iba naman sa inyo, kung nasa trabaho kayo or may trabaho kayo, hindi maaalis talaga na kahit saan naman no. Well, sa'yo ko to nakita, may mga tao na madaya, may mga tao na sinungaling, may mga tao na kala mo kung sino, may mga tao na kala mo porke halimbawa porket matagal na sila do, akala mo naman sila na may-ari ng kumpanya. 'Di ba? Akala mo naman porket matagal na sila, akala mo naman sila ang gumagawa ng sistema. Yun know, yung mga ganung tao. Yun, nandun yung point na may mga hindi pagkakaintindihan talaga ano yung situation. May mga hindi pagkakaintindihan, may mga tao na nagmamatsyag sa iyo or may tao nagmamatsyag talaga sa iyo when it comes to your work, ginagawa mo, actions mo, movement mo. So, kaya ingat ka na lang din. Well, kung wala ka naman ginagawang masama, hindi okay lang din kahit hindi ka mag-ingat. But still, hayaan mo sila sa buhay nila. Medyo sikat ka siguro o baka naman bitter sila pagdating sa iyo, 'di ba? Kaya medyo ganun ang ginagawa nila sa iyo. Sa pera mo, mag-ingat ka sa pera mo. Sa nakita ko dito kasi may financial problem ako na nakikita sa iyo na pwedeng maganap o mangyari or magkakaroon ka talaga ng problema sa pera. Siguro maraming ibig sabihin kasi pwedeng maluloko ka, madadaya ka, mas maraming lalabas sa iyo o kaya mananakawan ka. No, or maliling lang ka. Pwedeng na doon sa point na yon. Kaya mag-ingat kayo pagdating. Pag ang pera na ang pinag-usapan, mag-ingat kayo. So, iba sa inyo, maaaring may mga business kayo, malaki man o maliit yan, but still, kung may mga business kayo, is you need to open your eyes. Okay? I-open mo yung eyes mo kasi hindi mo nakikita yung mga nasa paligid mo or yung mga nasa circle ng business mo is may mga pangluloko o pandaraya. Yun ang nakikita ko sa iba. Kaya baka at the end, mas maging mahirap yung buhay mo. Diba? Mas mag-hard talaga siya sa nakikita ko sa iyo dito. Siguro sa iba naman sa inyo, nandun yung point na may mga bagay o sitwasyon na related ang work o trabaho man yan, o pera, no? Na hanggang ngayon, hindi mo siya kayang ma-accept. No, may mga, or kung sa aspeto ng buhay mo yan, may mga sitwasyon na hanggang ngayon is hindi mo siya kayang i-accept na ganito, ganyan, ganun nangyari, maring nahandoon sa point na yon. Kaya mag-ingat kayo, basta mag-ingat kayo, wag kayong click ng kung ano-anong link dyan, may nag-mail lang sa'yo, akala mo na nalalo, kung ano, akala mo na nanalo ka, pag nag-click ka, maluloko ka, ma-scam ka, mag-ingat kayo. Okay? Huwag kayo agad maniwala. Kasi pera na yan, trabaho yan. No, yun na nakikita ko dito. Mag-ingat talaga kayo. Arigato namaste, God bless.